So what's up mga brad, no? So ayun, no, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa anong oras na panood ng video na 'to mga buddy, no? So in today's video buddy, may ayusin tayong inverter welding machine, no? So ito, yan. So bali galing to sa ibang shop mga buddy, no? So dinala sa atin. So ngayon, to-troubleshoot natin mga buddy. So walang power nga pala ito buddy, tsaka dati daw is hindi walang output. So titingnan natin buddy, no? So bago ang lahat, bago natin simulan ang video, so roll the intro muna para mukhang pro. Ito na nga mga buddy, no? So ito, explain natin saglit mga buddy, no? So bali galing sa shop na to buddy, tinanggalan na ng isang capacitor, no? Filter capacitor niya na 400 volts. Tsaka ito mga buddy is wala na rin siyang, nakita ko lang ng regulator to mga buddy, no? Yan, no? Tinanggalan na ng IC. So wala tayong pamalit niyan, hindi ko rin alam yung IC niyan, no? So yan, ito ay po 4 wires natin mga buddy, no? Ito siya. MM300 nga pala ito mga buddy, no? Yan, MM300, MMA300, no? So yung brand nito mga buddy, yan. Yan yung brand. So ito, troubleshoot natin ito mga buddy. So ipo 4 wires na natin ito mga buddy kasi wala tayong pamalit na regulator dyan. So explain ko sa inyo paano ipo 4 wires, no? So ito, bali nilagyan ko na yung regulator ng ano natin, 4 wires natin. Dito ko nilagay yung regulator po. Regulator to ng 4 wires buddy, dito. Lagyan natin ng wire papunta dito. Dito kasi yan tatlong pa. Kaso nilagyan natin ng wire para madikit natin dyan. Kasi kailangan ng heatsink tong 4 wires na regulator mga buddy. Yan, nilagay ko muna yan. Hindi ko muna nilagay itong mga connection nito. Kasi explain nga natin muna sa inyo mga buddy, no? Sa mga newbies dyan. So mga technician na alam na yung 4 wires. So alam nyo na yun. So ito sa mga newbies, no? Hindi pala alam na yung 4 wires, no? So yan, ito yung red mga buddy, explain ko sa inyo. Yung red, ito yung nasa 300 volts na regulator ng unit, 300 volts. Tapos itong black is hot ground to mga buddy, dito sa negative sa capacitor. Okay, dyan natin i-connect yan. Tapos itong blue, cold ground sa output mga buddy. Output, ibig ko sabihin sa secondary ground. Okay, tapos ito namang yellow is positive sa secondary. Doon natin ilagay ito sa secondary na positive dito sa dalawang capacitor na to na 50 volts. Yan, 470 UF, no? So ganun lang mga buddy, ilagay natin to dito sa red. Dito natin ilagay yan. Ito yung sa 300 niya buddy, papasok sa filter dito yan. Papasok yan dito 300. So na-check ko na yan, 300 talaga yung pumasok diyan. Sa regulator dito sa drain niya natin ilagay mga buddy, ito. Bali ganyan yan, dyan siya, no, yung pula. Tapos yung black naman, itong hot ground, dito natin sa negative lagay. Diyan natin lagay yan sa negative ng capacitor. Okay, tapos itong yellow naman dito dito tayo kukuha sa capacitor na 50 volts, no, sa positive side. Yan, dito positive, dito ito yung negative to kabila negative. So dito siya sa positive side. Yan, yung yellow. So bali yung yellow to dito yan. Yan dito, pwede yan dito, parallel lang yan siya dito or dito, parallel lang yan. So okay. So yung cold ground naman, yung blue, itong blue naman mga buddy, dito rin sa out pa rin sa secondary ng ground. Ito negative. Yan, negative yan tingnan nyo, diba? Negative ito, negative side. So dyan lang mga buddy, no? Tapos i-trim na natin yan. Nalabas is 24 volts. So paano i-trim? Paano malaman natin 24 volts? Dito tayo kuha sa fan. Ito, fan. Nakakonect yan dito mga buddy. So yung fan is 24 volts siya, nalabas. Ito, kita mo na yung fan. Ito yung fan. So 24 volts yan dito. Dito tayo magti-trim. Bali may trim kasi ito. Bali ito, nilak ko ng trim nito mga buddy, no? Ito, nilagyan na natin ng yan. Okay. So dyan lang tayo magti-trim. So meron tayong 4 wires dito mga buddy. Yan, mga 4 wires raman yan. Nagkataon din na may 4 wires pa tayong available, no? Yan, pakita ko lang sa inyo yung 4 wires natin. Pasensya na, isang kamay lang hawak natin mga buddy. Yan.
Ito yung 4 wires, no. So ito yung trim, sinasabi ko sa yung trimmer, no. Dito ka mag-adjust pag clockwise, increase. Yan, pag counterclockwise, decrease. Pasensya nyo na yung kuko mga buddy, madumi kasi nagtatrabaho tayo ng electronics. So yan, ganun lang mga buddy, no. So ito yung 4 wires, buo pa ito. Huwag na natin munang gamitin yan kasi may darating pang paggamitan dyan, no. So yan, may 5 wires din tayo. Yung yellow 5 wires yan. Yung blue color is 4 wires to 12 to 24 volts yan, no? 5 to 24 volts. Yan, 5 to 24 volts yan. So yan, okay mga buddy, no. Ito, itatap lang natin to dito buddy. Time lapse lang tayo para mabilis, no. Tapos explain sa inyo ulit. Okay. Mga buddy, no, na solda na natin buddy. So explain tayo saglit konti, no. So rewind lang tayo. So ito yung yellow, sabi ko sa inyo na positive sa secondary. Ito dito yan. Hanapin nyo yung 50 volts dyan. Secondary na yan mga buddy, DC yan. Ito siya, yellow. Tapos yung blue is negative yan. Doon pa rin mga buddy, pwede naman, no. Negative, cold ground naman yan eh. Yan, cold ground. Ang ibig sabihin dyan is cold ground is nasa siya, nasa sa out secondary, no. Yung hot ground is dito sa siya, capacitor filter. Ito yung black, ito yung hot ground, no. Tapos yung red naman dito sa drain ng regulator natin mga buddy, no. Red yan, papunta na dito yan, no. 4 wires to, kaya tinatawag na 4 wires kasi 4 ng wire. Okay, so ito, nilagyan ko ng sinkable tube kasi para ipasok natin yan dyan sa loob para iwas disgrasya mga buddy, no. Pasok natin yung tawag dito, sinkable tube to. Ipasok natin yan dyan sa loob. Tapos initin natin para tatakip siya, para safety siya mga buddy, no. Okay na siya. So natin to mamaya, no. Ko lang to. Initin lang natin to, ipasok natin tong natin board ng 4 wires natin. Tapos i-voltage check na natin mga buddy, no. So yung 24 volts nito mga buddy is dito tayo mag-check sa dito. Ito yung kasi sa fan. Dito tayo kukuha ng 24 volts, check natin. Mag 24 volts na siya, pero nakasit na to sa 24 volts mga buddy, no. Nasit na to. Kaya nilagyan ko ng pandikit para iwas kasi pag mag-vibrate or man. So safety siya, hindi na siya. Gawin nyo lang 23.8 to 23.7, 23 something, no. Huwag nyo lang isiguradong 24 para kasi minsan tataas yung kuryente ganon okay na yung ganon, safe tayo. 23.5 ayos na yan. 23.6. Okay, so initin lang muna natin yan buddy. Tapos pag natin i-check na natin, voltage check natin. Tapos yung output nya i-check rin natin yung output dito kung meron na siyang output. Output nito is 50 to 60 volts DC yan, no. Yan, so okay, initin lang natin saglit yan. So ayan buddy, no, na natin na init na natin. So within okay na yan, safe naman yan. Ayan buddy, lagyan natin ng tester yan, test prod natin, no. Kasi inabang na natin, nakakonect yan dito sa fan niya mga buddy, 24 volts yan dito. Ito, nakabang yan siya dito. Tinanggal na natin yung fan, no, para ma-voltage check natin ng maayos, no. Dito yan, 24 volts to para sa fan. So dito nakalagay na natin, abang na natin yan. Tapos set natin to sa DC. Yan, para makita ng camera, no. Yan. So ngayon i-on na natin, power on na natin, plug na natin, no. So nakalagay na pala yan, naka-on na yan. Yan, naka-on na. So yan, nilagay natin dyan. So tingnan natin ngayon. Okay, plug na natin. So yan. So yan yung 23.7, 23.8. But install na natin, nakalagyan natin ng fan. Tapos yan, cover. May na siya, switch. Yan, may fan. So double check na natin.
para ma-testing natin mga buddy, no? So okay, ito yung lagyan natin ng sinkable tube, yung 4 wires natin. So yan, dyan lang siya, may cover naman yung, walang problema yan, no? So yan, check natin ulit yung ano niya, output. So naka-plug in na yan buddy. So isi-switch on na natin dito. Yan. Yan, mandar na yung fan. So yan, lagyan natin ng ano, tingnan natin dito sukat nya, hirap mag-isang mag-video, no? So saksak natin, lagyan natin dito. So yan yung ano nya mga buddy, 57. Yan, ano natin. So yan mga buddy, 57, 56.8. so yun masusukat natin mga buddy, no? 56.8. Okay na yan buddy. Ito siya mga buddy, no, kunin ko kasi walang dalang ano to, yung sa kanya talaga na hindi pinadala, no. Ito nilagay natin diyan, negative, tapos sa kabila is positive, no. So may ano naman yan dito mga buddy, no, may tawag dito rod, yung may rod na yan, no. Long loss lang gamit natin diyan sa rod. Ito naka-connect na rin yung ground dito, no. Yan, connect yung ground diyan. So dito na natin hawakan yan pag ganun. Spark na natin saglit lang kasi manipis yung wire natin, yung kable na yan. I-spark natin kung i-spark. Ayan buddy, nag-spark buddy. Okay siya buddy, no? Ayan. Huwag lang natin tagalan kasi manipis yung wire, iinit. Yun lang mga buddy, no, tapos na tayo sa ano natin, explanation sa troubleshoot natin, no. So yun ang paggamit ng 4 wires ng ano, inverter welding machine mga buddy, no. So buti na lang may 4 wires pa tayo naka-stock diyan, no. May 4 wires na naka-stock. So okay, yun lang mga buddy ang ating ano ngayon. So alam niyo naman siguro, no, sa explanation na itong maliwanag, malinaw naman, no, pag-explain natin sa 4 wires natin. So yun lang, wala nang iba. Pag may ano pa mga buddy, troubleshoot natin ibang ano naman pag walang output. Bale ito may isa ko dito, walang output yan dito mga buddy. So orderan pa natin ng PWM ata yung ano yan. So test natin mamaya pag ano. Thank you so much sa pagpapanood, no. So pag nakatulong ang video nyo, consider subscribe, no. So please click na notification bell para updated ka sa ating next video. So yun lang mga buddy. Thank you for watching. Sa mga napadyan dyan, please subscribe, no. So yun lang mga buddy. God bless. Peace yo. Bye bye.